So, Katong gamay di. for today, andito tayo ngayon. Kunan mo dong. Nandito tayo ngayon. Kaya ano? Ayan. So, andito tayo ngayon sa Heartily Integrated Farm dito sa Buena Vista, Agusan del Norte. Ito, kung hindi ako nagkakamali, more than year, wala na itanim. Magto 2 years yata ito. Next Sa May. May. Magto 2 years ito next May. So kita nyo mga buk, ito, to be exact, kailan ba? May, December, 1 year 6 months. Kung hindi ako makamali, 1 year 6 months. 1 year and 6 months o 1 year and 7 months. Hawakan mo yung Yan na, oh. Ito na dong. Ito dong. Tapos mostly doon, oh, ganun din. Okay. So, ngayon, magpapakitang gilas ulit tayo sa pag-pruning. So, ulitin ko lang, bakit kailangan natin mag-pruning? Dahil katulad nito, hindi na makakatagos ang araw. So, therefore, kailangan natin mag-pruning. Sa pag-pruning naman, mostly kasi, natatakot tayo mag-pruning kasi pinalbo na natin. Kita nyo naman, no? Ang ganda, ang lago. Kumbaga, kung sa tao pa, siksik, tambok. Pero, later on, parang maging payatot kasi kakalbuhin natin. Pero, yun po talaga ang purpose ng pruning. Kailangan natin talaga siya gupitan para makapasok ang araw. So, pag nakapasok ang araw, ang epekto nun, posibilidad na hindi siya babahayan ng mga insekto. So, yun po ang purpose ng pruning. So, katulad nito, pwede natin ito tanggalin, yung mga maliit-liit, ito. Yan, pwede natin yan tanggalin. Ito, yung mga ganitong mga, ito. Yan, ito. Ayan. So, yan lang naman ang essence ng pruning. Tapos, dito naman, ito, kailangan na lang natin ito putulin. So, ngayon yan, mahaba, no? Mahaba. So, kailangan natin, planuhin yung open center method. So, dahil ito ay pataas lang, so, pwede na tayo magbawas. So, kung hindi na natin ito pataasin, pwede na natin ito bawasan dito. Ito. So, ang tama rin na pagputol nito, boss, ay dapat pa-island. Island. O, pa-island. Para yung, halimbawa, di ba, yung ulan, magbabypass lang yung tubig. Kasi mostly, ang pagputol natin ganito, straight. So, ito dapat, depende na lang, either ganon, pahalang, or ganito. Halimbawa, ito na lang. So, ang the best talaga mag-pruning is during mainit o summer. Ayan. Ayos na yan. So, kita nyo, isa pala yung pinutol natin o maliwalas na. Ngayon, eto, halimbawa, ito, bossing. Katulad nito, ito. Pwede natin ito tanggalin. Ito yung mga maliit-liit. Ito, tama na to. 4. Pwede natin yan itira. Ito, 3. Pwede natin yan itira. Pero yung mga ganito, ito yung mga tatanggalin. Yan. Para dire-diretso, tatagos yung araw. Ito. Yan. Tapos, bago ko makalimutan, pagkatapos pala mag-pruning natin, na minsan pa rin ito, at least dati na mag-apply ng pintura. Yung Or alkitran. Alkitran. Ayun. Halimbawa, ito, 5. So, pwede natin masyadong malapit. Pwede natin ito tanggalin. Ito. Close down. Yan. Para magmukhang maliwalas. Tapos ito, yung mga maliliit dito. Oo, tanggalin na ante. Tanggalin ito. Ito. Halimbawa, ito.
Yan. So dito. Ito. Yan, sakto na sir. Animuhan mga gagmay-gagmay na ganito tubo. Pwede na So pananggalon. ito, pwede rin to tanggalin. Ito, bakante. Ito, so pwede ito. So, wala namang kumbaga dinidesign lang natin alin yung magiging balanse kasi usually yung sanga is north, east, west, south. So, apat. So, ito, ginawa natin balanse. So, yan, apat na sila. Ito dito, hinayaan natin dalawa. So, pwede natin to i-omit, masyadong malapit. Kasi, halimbawa ito, sa paglaki niya, may mga posibilidad na yung bunga nasa taas. Paano ka aakyat? Sobrang lapit man to. Kumbaga, ginawa mo ring hagdanan o step para gawing step. So, pwede mo rin tanggalin ito, yung isa. Bato. Pwede na tanggalin na lang. So, ayan, konti pa lang yung inano natin. Yan sir, ganyan. Tanggalin Yan, yan oh. sir, yan. Kanina, masyadong malilim. Dito, pag dito na yung araw, Tagos. makakatapos na. So, yan lang yung patatapos ito dito, kahit minimal lang. Pero Ito, isa lang mga ang ganito. one, basin baog, mag-wrap gani. Sayang. Yan. Usually talaga, ayaw na talaga natin bawasan to kasi maganda na, malago. Pero yan po talaga ang purpose. So, huwag mag-alala kasi tutubo naman. Yan talaga ang purpose ng pruning. Yan. Kakatagos na. Yun, dito, umaliwala. Tapos bawasan natin ito dito. Okay. Sakto na lang. Gusto sa Jing na di siya magkakot tayo. Putlong di siya mag-top center. Mga ito, para buros ang real style na yun. May pruning shell ka, boss? Pahiram ako pruning shell. Para magiging model ito. Para tanan mga sanga-sanga doon yung manuot ang ano. Pwede na nito. Para limpyo di siya permi ang Yan. Mailan man yung kung kinahanglan na siya. Dapat sagad din ito ha, sagad. Ang palibot bitaw siya. Yan. Kasi ang mangyayari niyan, pag hindi yan sagad, ang mangyayari niyan, magdi-decompose lang. Isa lang yung sampulan mo dira kasi umuulan. Hindi maganda mag-browning ng umuulan. Ito ka mag-brush na. So ayan. So yan, dito sa baba, ayos na. Titingnan lang sir na medyo maaliwalas na siya sir yung papasok. Ganyan lang. Yan. So, Trim. Yung mga maliliit na yung mga keyboard, tanggalin yan. basta importante, makatagos mga yung ganyan sir, tanggalin yan. araw. Ganyan. Ayan, so sa taas, makakapasok na yung araw niyan. Tapos balance Eh, kung gusto talaga gusto yung sir na mababa lang, kahit dito sir, hanggang dito ikat mo yun. Tapos para ganito na lang dito. So, once again, after natin mag-pruning, wag natin kalimutan na mag-apply ng full tar or acitran or pintura. Tapos dito naman tayo, so, at least, nakalimutan ko kung ilan na to piraso, 200 piraso, no? 226. 226 ang naitanim dito. So, mula dito hanggang doon to mga buko. Wapo gitu ka. Healthy gitu ka. Para sa mga ibang So, papakita ko pala dito mga buko. Ito po ang naging maintenance ni Kuya. Kuya, pangalan niyo po? Jess. Oh, si Kuya Jess po yung caretaker dito. So, kita niyo mga buko. Ito po yung sinasabi kong circumferential na dapat isituin natin. Di bali, makapal ang dito, basta dito malinis. Okay? Tapos nakita nyo dito, nakaumbok. So, kung sakasakali, umulan man, maraming tubig siya. So, tutubig, hindi siya masyadong mag-i-stagnant dyan. So, yan po ang style natin. Na ganyan. Excuse me.
post lang sana. Ito. Kunting-kunting bawas na lang to. Para malinis yan. Kung mag-spray, ano gusto mo, apartado, ani. Pero kung mau ganun na nga, kung puros ang hangin, masisipin. Kita mo, tingnan mo kuya. So malinis na. So ito, kung bawasan pa natin to, yan na. Tapos dito, kunting bawas tayo dito. Dito. Ito na lang yung iba. So, nagiging maliwalas na siya. Yung iniwan na lang natin yung mga malalaking sanga. Very simple, light lang yung pag-pruning natin pero umaliwalas na agad. So, kahit hindi mo naman kailangan talaga kalbuhin. Kumbaga, ginugupitan natin according sa plano natin. Kasi may klase-klase kasing pamaraan ng pag-pruning. Pwede natin gawing umbrella style. Nakaganon. Pwede ring Christmas tree. Ito naman is naka-open center method dito kasi wala na sa gitna, dito na lang. So, nakakapasok na yung araw. Ayan, dito naman tayo sa iba. So once again mga bok, 1 year and 6 months or 7 months, so kasabayan talaga ito doon sa na-pruning natin. May na-prune din akong upload doon sa Cebu. Ito naman is nasa Agusan tayo, ayan no. Ito nyo naman. So ito is best na Kuya Jess, pwede ka nang mag-top prune. No, kasi kung ayaw na, pero ang maganda, tanungin mo na lang muna si Sir Jean. Kasi parang siya na lang daw yung mag-prune. Pero kung mag-utos siya, gusto niya, ayaw niya na masyadong tumaas, tapos dito na lang. Katulad niya, no? Maganda na yan. Yung mga katawan na yan, kaya na yan magbunga. Mga ganyan. So ito dito, bawasan. Halimbawa, ito. Kung i-prune natin to, i-strain na yung mga ganitong sanga, ito na lang, yung masyadong maliit na lang. So, halimbawa, ito. Ito, tanggalin mo na to. Ito, dalawa. Tapos ito. Very simple lang. O, sige. Para makakita mo agad yung kaibahan niya, kahit yan lang, aaliwalas agad siya. Kaya ang mga tanom, actually, ang bunga, So kita nyo mga buk, malayo po ito. 2 hektarya ito, punta doon. So, this is a good example ng plantasyon na in between o intercropping ng nyugan. O kita nyo naman, existing na po yung mga nyug. Tapos, in-intercrop natin yung mga langka. Pero, kita nyo naman, dito is naka-organize po talaga na 10 by 10 yung distancing. Ayan window doon. So, ibig sabihin niya, hindi sila magpang-abot. 10 by 10 yung planting distance pa rin. Ayan. So, ayan, 2 lang yung binawas mo dyan. Dito na kuya, yes, maliwalas na. Tapos dito ko naman maya. So, ganun lang yung kadali yung mag-pruning. Ganyan lang po kadali. Pero sa ngayon, wag lang natin muna ituloy-tuloy kasi naambon na ulan. It's not good. Dahil, kumbaga sa tao pa, na sugatan, tapos ma-infection. Posibilidad magka-infection dahil umulan. Yan. Kasi di ba pag nagkasugat yung tao, kailangan agad gamutin. Paano natin gamutin? Umulan. Kaya sa tao, kailangan lagyan ng band-aid, lagyan ng sabunan para matanggal yung bakterya. Dito naman, nilalagay tayo ng alpitran o yung pintura.
So, yan. Ikot tayo dito dong. Ikot tayo dito dong. Iba-iba yung height nila. Pero, magaganda yung tubo. Yun, no? Iba rin yung tubo din niya. Parang Christmas tree, parang pine tree lang, no? Ayan. Tapos ito, iba rin, no? Malago na. Ikutin natin to, yan, no? Papunta doon. So naka-window, maganda ang ginawa kasi dito na line, tapos naka-window type, naka-window naman dito. So, ibig sabihin, there is enough space sa bawat isa. Dito, tapos doon naman. Tapos ito, doon naman. Tapos ito, dito naman, oh. Yan, oh. Di ba? Architect talaga, pinag-isipan yung paggawa. Maske, maliit yung area, naisingit pa rin. Pero, mantakin yung mga book. Aside sa ABR suite na langka na tinanim dito, meron pa itong somewhere doon kasi second time na natin nag-ikot dito. Meron pa itong mga avocado, may guyabano, may rambutan. Saan yung rambutan, kuya? Yung nagbunga na. Andun lang pala. Doon lang pala. Maya, punta tayo doon. Lupa. Yung tilamsik, di ba, yung naulan na tulon, batat tilamsik, mapupunta yan sa dahon, yun eh. So meaning kakapit, so bacteria yan. So kung may fungus, magkaka-infection yung kahoy o yung puno natin. So yun po yung isang essence din ng pruning para maiwasan yung mga ganon. So yun, masyadong mababa, kailangan yung bawasan dito sa baba. Yung mga sanga-sanga niya sa baba. Pero wag lang natin muna mga tapusin o i-continue dahil nga ayan, umuulan na nga, oh. So rain or shine tayo ngayon. So from Leyte, pumunta kami ng Bukidnon, ng Makilala, Cotabato, tapos Davao, tapos Tagum, tapos andito tayo ngayon sa Buena Vista, malapit sa Butuan City, pauwi ng Leyte. So dinaanan natin yung mga farm. So ito po talaga yung tinatawag natin na after sales support sa aming mga customer. Ayan, no? Doon, no? Marami ko yan. Kita nyo mga bok, ito yung ring na rambutan na lampas year lang nagbunga na. Actually, yung pinagdadaldal ko ngayon, wala akong ebidensya na nagbunga na talaga to. Pero if you are going to check yung search nyo lang, Heartily Integrated Farm, may post po sila dito na nagbunga na ito. Pero hindi lang yung rambutan, after a year na naitanim, nagbunga rin yung guyabano. Ano pa yung nagbunga, kuya? Rambutan, guyabano, American lemon. yung ano, ito, ayan, Ayan, may mga bunga yung mga lemon dito, yan, Yan, daming bunga. Yan, daming bunga. American lemon po yan. Sa tuwa rin yung kuwan. Dalawa pala yan. Dalawa. So, yan, American lemon. So, yan po yung patunay na malaki po ang nagagawa nating savings, tsaka very effective in farming yung organic kasi organic farming tayo, boss, no? Yung mga ina-apply nila, yung mga kain ng kambing, ng manok, ng baka. Yan. Yan dito. So may mga bunga, maraming bunga, Yung biyahe natin ngayon, ikot man, nakakapagod pero very fruitful. Malaki na rin yung lansones ni Sir Doy, Gwapo, ang ganda. Sir Jem, mag-off cam po kami, nanakawin ko yan, Yung mga, nakita nyo yan, yung manok na yan. Pagbilang mo, Sir Jem, at kulang na yan, ako yung salary nun. Lansones, gwapo na kanila. Dong, i-feature mo yung lansones mo. Maganda. Yan, may mga lansones dito. Oo, maganda yung tubo. Yan doon. Saan ba yung yung guyabano na nagbunga? Yun, yung Dito. Ay, tanungin mo sila kung anong lasa, pati si Ate Lisa, para maalam talaga nila na hindi
Ito. Ayan. Ito yung guyabano na nagbunga. A year after planting. Tapos organic lang. Kuya, totoo ba talagang nagbunga na ito? Ito? Ay, hindi pala ito. Nagkamali tayo mga boss. Ano tayo? Ano ba yan? Kala ko, taga-reto ako eh. Ito, guyabano rin ito. Ano yung bunga diyo? Ayan! O, ayan. May bunga rin pala, oh. Kita nyo? So, totoo talaga. Nagbunga na yan, oh. Ito yung bunga niya, mga bok. Hindi nga lang marami. Kasi na-harvest na nila. Tapos, kuya, Ano kaya? ano po yung yung unang na-harvest yung bunga, tinimbang nyo ba? Hindi. Pero sa tingin mo, sa laki na hinarvest nyo, palagay mo, abot kayo ng 1 kilo? 1 kilo. Ng 1 kilo yung isang piraso. Kumusta yung lasa? Tamis. Matamis. Ano pa? Parang gatas. Parang gatas. So, hindi na pala kailangan lagyan ng gatas kasi may milkier na yung lasa. Lagay lang sa rep. Masarap na. Oh. Kung kahit walang rep, lagyan lang siguro ng ice. Sarap na. Sulit na yung snacks. So yan guys. Ito po ay guyabano. Okay? Ito po yung guyabano. Ito na itong, sige, ito niya. 1 year, sa ngayon is 1 year 6 months na. Magto 2 years ito next 2024 May. Na-time ito May last year. So ayan. Ang bilis lang. Nagbunga agad oh. Yun. Nakabalot. So, ipapaliwanag ko na rin mga bok. Bakit binabalot natin yung bunga? Para maiwasan na maapektuhan ng fruit fly o fruit borer. Para situate na pag harvest natin ay maganda yung loob, walang sira. So, class na class talaga, no? Class na class. So, ayan po ang hatid ni Bok dito sa Agusan del Norte, particularly here in Buena Vista. So, ayan, andito tayo sa Heartily Integrated Farm. So, uwi na kami ng Leyte. Baka hindi maiwan kami ng barko. Bye-bye!